Capricorn, end of October reading mo. Sorry naman at late yung reading mo. Habol ko na lang. Pasensya na kayo doon sa aso ko. Late na pero maingay yan. Ayan no, kuha tayo dito ha. Oh, ganito yung setup ko ngayon. Nauumay ako sa puro lamesa lang. Kung ayaw ninyo ng ganitong setup, nakikita yung pagmumukha ko, huwag na lang po kayong manood ha. Gagawin ko kung ano yung gusto kong reading. Okay? Limitado yung space ko rito. Hindi ako bonggacious. Wala akong malaking studio. Ayan lang yung camera. Ito. Ayan. Okay, patpader na dyan. Limited yung aking angle. Tayong tatlo rito. Mainit ngayon. Okay, so ito yung mga oracle cards na nahugot natin. Meron ka recognition, dreaming, and abundance. Wow, ganda. Tapos ito namang mga surrender cards mo. Meron kang surrender, what is, surrender to wonder and awe, surrender to the wisdom of your body. Wow, so mukhang may abundance na paparating for you, Capricorn. Etong abundance na to is not always about material things. It's not always about wealth. Maraming forms ng abundance. Pwedeng yung pagmamahal ng mga tao sa paligid mo, yung presensya nila. Pwedeng abundance na yung maituturing. Good health, di ba? So yan, nakikita ko lang meron ditong something na hitik, something, kasi pag sinabi nating abundance, marami eh. Diba? Yung masasatisfy ka kasi parang more than enough, parang ganun. No? Wow, mabibigyan ka daw ng recognition. So yan, magandang sign ito, lalo na dun sa mga nag-i-start kayo ng channel ninyo, page ninyo, followers, no? So, nakikita ko dito is growth. May growth. Or parang mabibigyan ka ng big break. Maaari kang nandun sa spotlight na nare-recognize ka nila eh. Unti-unti kang nagkakaroon ng magandang, kumbaga nakikilala ka, nagkakareputasyon ka. Lumalawak yung audience mo, clients mo. Or maybe mabibigyan ng rewards yung effort mo kung meron kang, o halimbawa sa workplace yan or kung saan man. Bibigyan ka nila ng trophy, monumento, charot. Ano yun, yung frame? No? O halimbawa, nasa YT ka, uy, meron ka ng silver button, ganun-ganun. Oh, by the way, sana ma-reach ko rin yun. Oo. So, yan. Mabibigyan ka na recognition dito. Kung hindi naman to about, wait lang. Lobat yata yung mic ko. Ano ba yan? Let me finish. Basta mabibigyan ka ng credit eh. Kung saan deserve mo. Okay? Ito yun. O halimbawa, nabibigyan ka ng credit ng person mo kasi nag-e-effort ka. O kung saan man yan. O, naano ka niya eh. Kumbaga na-appreciate ka. You're being seen. And given credit to. At meron kang dreaming. Oh, ganda. So, nakikita ko to siguro very dreamy ka. Ang dami mo sigurong nai-imagine, mga pinaplano mo, mga goals mo, mga pangarap mo. Basta ito ay nagde-daydream ka eh.
Sa love life mo man ito or sa career mo. Kung ano man itong mga dinidaydream mo na ito, punong-puno ka ng positivity, punong-puno ka ng imagination. Positive to mga to, by the way. Okay, itong surrender to the wisdom of your body, something related sa pagiging in tune mo sa katawan mo. Ano ba yung mga para kasing sinasabi dito, pakinggan mo yung katawan mo eh. Ayan o, itong mga body messages. It could be sa katawan mo, sa sarili mo, or pwede rin naman daw about a situation or kung sino man itong person na nakaka-deal mo. Okay, o pagka meron tayo nararamdaman, hindi ka komportable, pa-check up. Diba? Or minsan ito is related sa connections mo. Kung halimbawa, ayan, mag-pay attention ka sa energy na itong person na to or people are giving off kapag ka nandun ka sa paligid nila. Kaharap mo sila. Nakaka-drain ba? Nakaka-stress, no? So, yan, be mindful, be aware kasi merong mga tao na nakaka-drain ng energy. Sasabi nila yung mga energy vampires. It could be people, it could be situations. Hindi lang naman siya limited sa tao lang. Anything na maaaring nagkukos sa iyo ng maging physically drained ka. Okay. So, yan. Dapat daw pay attention ka sa mga ganong energies. You should feel positive, energized, hindi drained, stressed, or anxious, no? So, i-surrender mo yon yung mga yon yung mga energy vampires na yun na sinasabi ko. Maging maging open ka doon sa mga, wait lang ha, namatay yung mic ko. Maging open ka doon sa mga possibilities. Ano ba yan? Nalobat. Sorry ah. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako pero i-reconnect natin siya. Lobat siya eh. Learn to. Namatay talaga siya. Yun na. Sana lalakasan ko na yung boses ko. Okay. Meron akong favorite quote na napanood ko dun sa movie na Meet Joe Black. Stay open. Who knows? Lightning could strike. Paborito ko sinabi na nung character dun sa movie na yan si Bill Parrish. Parang gano'n ang feeling ko rito, mag-stay open ka. Ang daming possibilities. Kahit ano pwedeng mangyari. Positive to, positive. Okay. Ano pa? Surrender to what is. Huwag mo labanan tong itong situation na to. Sabi dito is surrender mo. Go with the flow. Mag-ano ka. Mag-adapt ka, maging flexible ka, mag-adjust ka. Wag mo siyang i-try na salubungin, kontrahin, pigilan. Ito yung situation wherein kailangan mo i-surrender sa divine. Okay, kasi dito parang sinasabi kahit na anong gawin mo, pwedeng hindi mo mababago to eh, hindi mo kontrolado. Wala kang magagawa dito but to surrender. Okay, accept mo na lang or surrender. Kuha tayo ng mga tarot cards for general energies. Sorry namatay bigla yung mic ko, umiksena. Nung kailan nagre-read ako. Ayan, sorry, nag-earbuds na lang muna ako kasi nalobat yung mic ko eh. Yung aking wireless mic. Isang pa lang kasi, isang pares pa lang yung wireless mic ko, hindi pa ako nakabili ng isa pang backup. Nasira rin yung aking wired na mic, yung lapel, kasi mas luma yun.
So, dito na tayo sa general energies na kukunin natin dito sa ating tarot deck. About 6 cards siguro yung huhugutin ko rito. Syempre, random yan. Hindi ko titignan. Nakataob yung baraha. So, babalasahin ko. Bahala na kayo. Ano man ang nasasagap dito sa general energies. Pwedeng patungkol sa career nyo, financial, sa connections nyo, sa love life, no? O tayo, 1. 6 of cups, 5 of wands, 8 of swords, 8 of cups, a 9 of swords, swords 7 of swords. So swords, so mga swords ay suit air signs. Gemini, Libra, Aquarius energy. Bottom mo, meron kang Capricorn. Pwede rin namang may fire or water since may lumitaw ditong cups. Okay, ito yung mga iniisip mo. Ang mga swords is related sa conflict, yung mga pinoproblema natin, yung mga iniisip natin. And cups naman is related sa connections natin, emotions, relationships. But more on yung mga problema mo dito sa swords, no? Oh, may energy na nagbabalik. Lakas nito. Yun ang na-feel ko nung nakita ko tong dalawang card na to. May pagbabalik. Umalis na to eh. Tinalikuran ka na nito or tinalikuran mo na to pero ngayon ay merong sign ng maaaring magbalik. Could be past or ex person. Pwedeng water pero pwede rin namang hindi. Nangangamoy pagbabalik to. Alam mo, feeling ko lang dito na stuck tong person na to. Na stuck to sa'yo. Kaya nga ngayon bumabalik siya. And pwedeng hindi rin siya naging masaya dun sa reason. Yung tao na yon, if this person left you for another person, akala niya ay mas magiging masaya siya dun. Pero nagkamali siya. Turns out na na-realize niya na mas better ka pa rin. Mas masaya pa rin siya sa'yo. Or ewan ko kung may iba pa siyang reasons. Pero yun, ang naano ko lang dito is a past or an ex person na maaaring babalik. Okay. Oh, 5 of Wands reversed. Pero ikaw ayaw mo na ng drama, ayaw mo na ng toxicity, ayaw mo na ng kompetensya, ayaw mo na makipag-agawan. Actually, pinamigay mo na nga tong tao na to eh. Pinakawalan mo na siya eh. Pwedeng hindi ka na rin interesado. Basta ikaw, ayaw mo na ng complications. Gusto mo na lang yung simple, matahimik, maayos yung buhay mo. O baka mawawala na yung kakompetensya mo. Kasi nga, ewan ko eh, bakit bigla siyang babalik all of a sudden? Diba? So, hindi ko alam kung dinamp din ba siya noon o siya lang mismo talaga yung person mo na nagbabalik loob sa'yo. Ewan ko. Hindi ko na alam. Wala akong pake. Charot. Basta ikaw, mawawala na tong sagabal sa landas mo. Sa love life mo man yan, karibal mo o ano. Nakikita ko na mas wise ka na ngayon, nagwo-walk away ka na sa mga drama, toxic na mga tao, umiiwas ka na sa mga ganyan, no? Kumbaga mas less, pwedeng ang ibig lang sabihin naman nito kung wala ka namang mga iniiwasan, pwedeng mas less complicated na lang talaga yung situation. Okay. O, diba? Etong tao na to, na-stuck sa'yo talaga eh.
Kung sino man tong tinutukoy na 8 of swords, kung ikaw man ito, pwedeng nai-stuck ka ngayon sa isang situation. Pero kung yung tinutukoy ko kanina, past ex, no? Kasi may pagbabalik, may energy ng stuck, pwedeng siya din yung tinutukoy dito. Naging stagnant, ayan, pwede rin naman itong situation na naging stagnant ka dyan. Or parang nagtitiis ka lang, nagpapasensya ka kasi sa ngayon alam mo na hindi ka pa makakaalis dyan. So, tiyaga-tiyaga, tiis-tiis lang muna hanggang kaya mo na, hanggang makakaalis ka na dyan. No? Pwedeng ganun itong sinasabi nitong card na ito. Oh, nagbabalik loob talaga to eh. Nag-cheat na sa'yo ito before. Nag-cheat, may nagawa ng kalokohan sa'yo ito before. And ngayon eh, gusto niyang i-redeem yung kanyang sarili. Gusto niyang ituwid yung kanyang mga pagkukulang. Kaya siguro may pagbabalik. Okay? O, pwede rin namang sign talaga na nagbabago na rin siya. Or na-realize niya talaga yung pagkakamali niya, pagkukulang niya. Babawi. Ano? Energy ng pagbawi to eh. Repentance. By the way, meron something na marirecover or may ibabalik sa'yo. Kung hindi man ito related dun sa tao na tinutukoy ko, kung sa ibang bagay. Oo, baka ma-recover pa to, mabawi. Okay, kung may nawala ka dyan or whatever. May kapalit eh. Halimbawa na ano ka, na niloko ka, na-scam ka, no? So, nakikita ko parang yung nawala sa'yo, meron magandang kapalit yun. Okay? 9 of Swords. So, finally, matatapos na itong mga iniisip mo, stress mo, problema mo, kung ano man yung mga yan. Or maybe, pwedeng realization to sa'yo na walang mangyayari kung magmumukmuk ka dyan, or palagi ka na lang matatakot, mag-iisip ka ng negative, no? Pwedeng ito yung pagkagising para sa iyo. Na nag-aaksaya ka lang ng energies mo dyan, kakaisip, eh wala rin naman na itutulong sa iyo actually. Okay? Oh, ito, pwedeng toxic person connection to. Kung bago man ito. Love life ito, hindi. O, kung mga tao to, ito yung mga sulsol, ito yung mga bad influence sa'yo, pwedeng bagay, tao, situation, relationship. Dadalhin ka sa kapahamakan, mau-obsess ka dyan, ma-attach ka, pwedeng merong codependency, gamitan energy, temptation. Ito yung, or pwede rin naman ito yung situation na hinahayaan mong makontrol ka niya sitwasyon na yan. Nagpapadala ka dyan, nagpapakontrol ka. Nawawalan ka ng respeto, ng disiplina sa sarili mo, yung mga ganong klaseng situation. Temptation eh, mahirap tanggihan eh. Alam mo yun eh. Kahit na alam mong bawal o masama. So ano pa, ibang paparating sa'yo, kuha tayong tatlong fortune cards. Peace and harmony. Meron ka mga nakasama ng loob sa tingin ko. Ito na yung time na maaaring magkaayos na. Bumalik sa dating kaayusan, kung hindi man yan relationship or connection, no? At least nakikita ko na rin yung kaayusan, yung katahimikan dito. Pwedeng sa relationship, pero pwede rin sa overall na atmosphere, sa sitwasyon or place. Ayan, no, magiging happy na uli, magiging okay na uli, manunumbalik yung peace, harmony, happiness, pagiging maaliwalas. About health ito, improving health ito, ibig sabihin mas lumalakas na. So ayun, ito yung huling kong sinabi kasi napuputol yung video ko. So, nakikita ko manunumbalik yung happiness, yung good health, nakaka-recover na, at nagiging mas maaliwalas na, mas better na uli yung mga bagay-bagay.
or parang bumabalik na yung dating sigla, yung lakas. O halimbawa, naging matamlay yung negosyo mo or naging matamlay ka lately. No? Ito yun eh. Yung mga overall energy ito. Tapos, wow, meron dito family wishes na maaaring matupad or something related sa family mo, kung ano man ito, good news or meron talaga literal na family wish na matutupad para sa inyo. So, kuha na tayo ng closing message dito. Ang nakuha natin ay hidden treasure. Wow, ito yung mga untapped potential mo pa, Capricorn. So, hindi lang yan yung meron ka. Meron ka pang mga maa-unlock sa sarili mo na maaari maging balon ng abundance, success, kayamanan para sa iyo, or hindi lang naman yung mga material eh. No? So, feeling ko lang ito ay merong mga bagay sa sarili mo na hindi mo pa na-explore, na meron ka palang ganong talento, gift, diba? Na maaari mo pang ma-harness, ma-develop in you. Ayan, oh, may mga bagay ka pa na-explore sa sarili mo. Okay? Ito yung mga hidden treasure mo na hindi mo inaakala na meron ka. Pwede rin namang hindi din to sa sarili mo eh, like hindi, basta parang pwedeng mga nasa tao lang din sa paligid mo, like family, friends, no, yung mga ganyan. Pero I feel parang more on sa'yo, sa sarili mo. Okay, yun lang, take care, babush.